world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the pain that I might want and all the things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the pain that I might want and all the things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus, I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa araw na ito ng Sabado? November 21 na po tayo. Ilang tulog na lang po, December comes. Ilang araw na lang and then Pasko na po. At sana po, alam ko po na medyo may pagbabago ang ating Christmas. But I think only the materials and I think the nature, but I mean the essence is always there. Kung saan pinadala ng ating Amang Diyos ang kaniyang kaisa-isang anak na para ang bawat isa sa atin at ang bawat tao na maniwala at ibigay niya ang kanyang sarili. God sent His only Son. That is why sabi nga po doon, God is with us. Diba? Samahan po tayo ng Diyos. Kahit saang mang sulok ka po ng mundo. Ito po inyong kaibigan, si Pastor Ray Chespa ng Northside Baptist Church po dito sa siyudad ng Davao City. At ito po ang ating morning devotion, Insight from His Word. Sana kapatid, nasa mabuting kalagayan ka at kahit po nasa kalagitnaan tayo ng mga pagsubok ng buhay, kumapit ka sa Panginoon. Siya lang po ang makatulong sa atin sa kalungkutan at kung ano-ano man ng mga crisis na dumarating sa buhay natin po. Good morning to Ryan Jaira Monteclaro Gonzales. Ray, may buntag dira sa ibo sa Solomon Island, no? May buntag dira. And also to Pastor Randy Ritisa, good morning din po sa iyo, Pastor Ran, and to your family. God bless you.
And also to Ma'am Jocelyn Magayon, naimbag na bigat, bakit? Kumusta ngay? Okay, and also to Ma'am Rose Imit, dyan po sa Imit family, dyan po sa Valencia City, maayong buntag dira sa inyong tanan. And also to my batchmate, Emily Pabiona, magandang umaga po sa inyo dyan sa Luzon. And also to Pastor Ellison Pagamaspad, Pastor, naimbag na bigat, kumusta ka ngay? Huh? Siguro magkita-kita na talaga tayo nito, no? To my wife. Yes, maganda na ang aura kahapon talaga. 24 hours na walang tulog, no? I tried to sleep kahapon pero dala akong magising, no? So at least kagabi medyo maaga ako nakatulog at ngayon masigla pa rin. Kahapon medyo matamlay ang aking medyo may mga kalungkutan ang kahapon na broadcast, no? But praise the Lord pa rin. To Vance Maridable, good morning dira sa inyo, Vance, sa Benz City sa Vietnam. And to Joel, good morning sa inyo dira sa mga Kristohanon sa Benz City. And also to Pastor Arnold Gaas, may aga dira sa imo, at saka sa imo nga pagguwapa nga asawa nga si Jaja. Di nga mong subong meg doon nag-travel ka mo. And also to my maninoy, Engineer Felix Oxinya, dyan po sa Calaca, Batangas, mayong aga sa inyo dira maninoy. Upod ang imong si Maninay dira, no? Si Maninay Luz. Good morning po sa inyong lahat, no? At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon that tomorrow we are preparing. Though in spite of what we are encountering sa buhay natin, no? Nakakalungkot na isa sa mga kaibigan ko, no? At nanging kaibigan, no? To Ma'am Kay Lit. Kay, may buntag dira sa imo na imbag na bigat kada kayo amin ni Jaya Balansya niya. And to your family, God bless you. We arrived Davao City 1986. Galing po kami ng Northern Luzon at dumating kami dito to work sa kay Dr. Zamar sa Heritage Baptist Church. At we know nobody nang dumating po kami dito kasi nga maliban siguro ng membro ng Heritage that time kasi kay Dr. Zomar, yan ang pong kakilala namin, no? To Hazel Joy Andamon diha sa New Katipunan sa may Santo Tomas sa Davao del Norte, good morning. And after how many days namin dito sa Davao City, somebody came to us sa north side, sa Heritage kasi doon kami nakatira. At napakilala po siya sa kanyang sarili na taga Negros din po siya, no? Because I came from Negros Occidental at taga Kabangkalan siya. Okay. So nag-ila-ila. And to Brother Arnold Soriano Kalika, good morning po sa inyo dyan. At salamat din po, no, sa inyo na nakikinig sa amin sa ating programang Insight from His Word. So, and it was the time that the friendship started with Engineer Bibot Monteclaro. Kaga nabaluan ako nga taga Kabangkalan siya, kaga may mga Monteclaro man kung kakilala, kag kilala niya man. So taga si Palay Mine ko, kag siya taga Kabangkalan. To Brother Nelson Topas Rafols, good morning sa inyo dira bro sa Tagum City. And as I said before, the friendship was started even in the last breath ni Bibot. So we call him Bibot. Akala ko nga noon, yan ang palayaw lang, pero yan din palang totoo niyang pangalan, no? Engineer Bibot Monteclaro. That time, ang bahay nila ay nasa Obrero pa noon, no? Nung sa likod ng Yusef. Ngayon, Loyola Avenue na, no? Noon, that is a Trade School Drive. At magandang simula ng mga kasi manwa gani, no? Pariha ang tonos ang istorya. Kada every Monday noon, kinukuha kami ni Bibot doon sa Heritage at dinadala kami doon sa kanila sa Obrero with Ate Mency. Meron silang eatery pa noon, yun, nung yung Bromeliads. At doon talaga na nakita kung ano ka-expert si Engineer Monteclaro na hindi lang engineer, cook pa. At nakasama niya pa ang kanyang asawa, no, si Ate Mency, na magaling din magluto. Then the Bromeliad started. So doon kami at marami ng mga kumakain, especially yung mga
gagaling sa USEP na mga faculty and then mga estudyante din. At doon din nagsimula ang pinakamasarap na lauoy. And kung sa Ilonggo pa, ang laswa. To Pastor Victor Abukay, good morning sa imo bro. Kumusta? So, even in the last na mga nakilala kami ni Bibot and talagang nakikilala anong klaseng tao siya. No? I said nga, he's not a perfect person. May mga kakulangan pero ang kanyang relasyon sa Panginoon at ang kanyang relasyon especially sa mga pastors, sa mga workers ng Panginoon, it was proven. Okay? Malala ko pa noon to Ma'am Lailani Galang. Alain, kumusta ka mo dira sa US, no? And then to your husband, no? Good morning din po sa inyo dyan, no? Sa US. Take good care of you, ha? Ingat po kayo dyan. At kung paano niya ang relationship, no? At talagang then palagi kami nagsasama. Pumunta kami noon sa Santo Tomas kasi nga dati siya po yung principal doon sa yung eskwelahan ni Pastor Kabagunay. Rough road pa yung Santo Tomas noon. Yung Kabaw pa yung tawag namin, yung Kabaw. Ang aming doon din ako natutong mag-drive. Na talagang yung drive na So it was a good na relationships with Bibot hanggang na lumipat na sila sa Kabantian. Still ang friendship na doon, no? At marami ding mga kung siguro kung i-storytelling ang haba ng ng mga bagay na nangyari sa buhay namin with Bibot Monteclaro. At salamat, and the rest is history. But thank you Lord Bot sa imong kabuhi. So si Engineer Bibot Monteclaro gingkuha na siya sang iyang manugtuga kung sa Ilonggo pa. His creator, he was been summoned by his creator to be with him in paradise. So but the friendship, the memory is still there, no? Umalis ako kahapon ng hospital, I think mga 5:30. I was there 1 o'clock. I think napasok siya ng hospital mga 12 midnight. At sabi ko kay Ate Mincy, babalik lang ako mamaya, may live pa ako. At dinaanan ko rin si Magnolia sa DXFE. At telling her na ang kanyang best friend, tawag namin best friend, nasa Brokenshire siya. So the Lord took him, I think mga 10 o'clock ng umaga. So to Ate Mincy, to Kim, and to the brothers and sisters ni Bibot, si Inday Lodelin Monteclaro Gonzales dyan sa Panabo City, we rejoice with you. Okay. Bibot is now on the place where no sufferings, no pain, okay? Na tawag nito na ma-experiensyahan niya pa. To Pastor Jumer Ritardo, Pastor, good morning sa imo dira sa Valencia. How are you? No? Hindi ko pa alam kung saan ang ang wake, pero maybe sa St. Peter sa Panakan, no? Yan ang mga nalalaman ko. So after this, I will visit their home doon po sa Kabantian. So marami, sabi ko nga, pag ikwento ko lahat ang aming experience ni Bibot, no? With him, I am the official driver ni Bibot noon. Okay? At sabi nga, iba ang magkakaibigan, no? Kasi walang sikreto. Kung galit, galit talaga. Kung may may mga pag-argue, talagang nag-argue. Pero the friendship is there. Yun ang maganda, di ba? Kasi tayong mga tao, diba, ibang personality natin, di ba? Hindi magkaparehas ang prinsipyo natin. But I could still remember what he said to me, the pastor, ang atong pagkaamiguhay, it will remain, even though nga may mga prinsipyo tayo, na magkaiba tayo. Mga salungat, no? Minsan nagdidebate. No? But when we go to singing, Bibot is okay sa dyan, no? Tenor kasi yun siya, tenor. So, every time that may mga travel kami na malalayo, kasama sila ni Ate Mensi noon, nagda-drive ako, we sing a hymn. Paborito talaga niya yung hymn. At kung makanta kami, sabi niya, Pastor, sing your part. Kasi
makaalto siya, na gano'n. So, mga remembrance kay Bibot, no, na, and then with my family, no question about that. Kung paano si Bibot Monteclaro naging parte ng aming buhay at sa aming pamilya ng mga Chespa dito, because he is the first person na talagang naging kaibigan namin nang dumating kami dito sa Davao City 1996. So and the rest would be put in our hearts, no? Sa aking mga anak, sa aking asawa, and maraming mga bagay na at kung paano kami nagsama, at ang ibang mga workers siguro makaprove niyan. Every time na matulog kayo sa kanilang bahay, ang kanyang bahay, hotel po yun. Yan ang magandang hotel kasi walang bayad. Free accommodation, food, ganoon. Service, sa sasakyan kung saan kayo pupunta. Wow, Monteclaro is Ate Mency and Bibot. No one could question their kind of life, no? Na pag matulog ka sa bahay nila noon, I could still remember the waterbed. Ang bisita sa waterbed, ang tag-iya sa balay, ang may-ari ng bahay ay nasasahig. Maalala ko pa noon sa obrero noon, no? Kasi hindi naman malaki yung bahay sa obrero noon, at it made of wood. Talagang sikip-sikip ng room nila, tama-tama lang yung yung waterbed. So mga bisita nasa waterbed at silang mag-asawa ay nasasahig. Yan. Ganon sila. And then nang lumipat na sila sa Emilia Homes, medyo malaki na ang bahay. So yun ang mga bagay na namin na maalala ko sa kay Bibot. At marami pang iba, no, pumapasok. So kakahapon habang nasa labas ako ng emergency room, we are talking with Pastor Fernandez, sa kay Pastor Bascon, and then sa kay Ate Mency, recalling, no, mga bagay na na kung paano ang friendship nag-start. Okay? So sa mga kapatid ni Bibot na namit ko noon, at sa kanyang mga pamangkin, yan. Ang mga pamangkin talagang could prove kung paano si tito nila, no? At every time mo pumunta kami doon sa Cagayan, ang kanyang pinsan din doon, on which kung saan si Bibot nag-work noon sa Xavier. Doon sila, after ng ilang kasal ni Ate Mency, doon sila sa Cagayan din. Ang mga doon, no, ang mga pinsan niya doon, sila ni Oyan, doon kami natutulog noon. So, but we're gonna miss your ang mga post mo every morning, yung mga pagkain na pinopost mo, at saka yung mga picture namin na kung saan mo kami dinadala, at yung mga kanta mo. I think may kanta siya nung last, di ba? So na kinanta niya. So the last time we met, that was on Sunday. Pumunta ako dun sa kanila nung Sunday before ako pumunta ng Panabo, kasi kinuha ko yung gitara na ibigay niya sa kanyang kapatid, sa kay Inday. So, and the next time na nakita ko siya, he was that emergency room at 1 o'clock early morning kahapon. So both, we're gonna miss you, and also to my family. Let us pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa buhay ng mga kapatid, especially to Bibot Monteclaro. Ang kanyang buhay, Panginoon, nanging picture ng buhay ng isang totoong anak mo. Ang kanyang pagka-generous, ang kanyang mga ginagawa na, kumbaga, sa ikabuti ng kanyang kaibigan, at din kung paano sila paano siya mag-accommodate, especially sa mga workers, especially sa mga pastors and family. Ang kanilang bahay ay naging hotel ng maraming tao. At ang bahay na yan ay naging witness kung paano ang kanilang The Monteclaro is doing good to their kapwa. We cannot forget the memory that we have been together, but I know you are in the safe place.
Sabi pa nga, mabuti ka nga, nadyan ka na, no? Nadyan ka na kasamang Panginoon. Diyan ka na sa lugar na no sufferings, no pain, no problems. Hindi ka na po magmamas. Hindi ka na mag-face shield. Wala nang dialysis. You could eat whatever you want. And thank you, Lord, for your life. You are the blessing, a blessing naging gamit sa Ginoo for my family. And to Ate Mency and Kim, I know that God will be with you. There are many people who is looking on you, who is be with you, and I pray for that. Lord, thank you so much for this morning, the beautiful morning of Saturday. At salamat, Panginoon, na sinasamahan mo po kami. At lahat po ng mga kapatid namin. I've been praying for Pastor Jihan, si Nina, Pastor Jaira Di Oca, Joss, si Nina, as they're now traveling, going to Cagayan Valley o to Tugigaraw to distribute relief goods for the believers there. Traveling from Manila, Paranaque, going there. Lord, ingatan mo po sila. Si Toto nagdadrive o sino sa kanila, at ang kanilang ginagawa, Panginoon, that more souls to be saved. Ingatan mo sila, Lord. I-provide mo ang kanilang pangailangan. And all our listeners this morning, Lord, oh Lord, be with them. Preparation for tomorrow. Pray, Lord, for Ate Mency. Sa mga preparation sa haya ni Bibot. I pray, Lord, na bigyan mo po siya ng lakas. I know that the strength that was being used yesterday, the renewed spirit, oh Lord, be with her, and also to Kim. Lord, tulungan mo rin po. To Inday Gonzales, I pray, Lord, na I know na kakalungkot na isa sa ang kapatid niya po ay kinuha mo na. Nalulungkot kami, Panginoon, but we are rejoicing because He is there with you. Bless us, Lord, for our meditation this morning. Help us that we could understand fully the purpose of life. Ingatan mo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, sana ba tayo? To Ma'am Rosalyn Baggy, dyan po sa Magsaysay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. At nasa Psalms 58 po tayo. Verses 10 and 11. 10, 11 lang naman ang tawag nito, ang 11 verses lang po ang Psalms 58. Basahin ko po sa inyo ang dalawang versikulong ito sa New Living Translation po. The godly will rejoice when they see injustice avenged. They will wash their feet in the blood of the wicked. Verse 11, then at last everyone will say, there truly is a reward for those who live for God. Surely there is a God who judges justly here on earth. Hallelujah. May the good Lord bless the reading of the scripture. Okay. So you know what? That closing sa versikulo po ng verses ng chapter 58, makita po natin dyan, no? Does it ever trouble you that the righteous seem to suffer while the wicked seem to escape sufferings? Yes, to Pastor Jihan and Pastor Jaira, si Nina, Jaira Di Oca, and then si Toto Joss, si Nina, ingat-ingat mo kayo sa travel nyo, papuntang Tugigaraw. I think dumaan sila kanina sa Biskaya sa kay Pastor Jim Lalaan naman. So, ingat-ingat mo kayo dyan, and God bless you. So may mga bagay na minsan disturbo po tayo, di ba? Tayong mga anak ng Diyos. Na parang makikita natin na tayo nagsasuffer, may mga crisis po tayo, pero itong mga wicked, no? To Brother Pastor Luke Okeyaso, the third, yan po sa Zamboanga City. Good morning sa imo, Pastor. No? Good morning sa imo, Luke. Take good care, ingat ka po dyan. So, sometimes naging problema. I think hindi naman siguro problema, no? Pero sometimes apektado ka. So have you ever gotten
that the bad end of a deal while somebody else. Diba? So even professing Christians came out on the top after doing something he shouldn't have done. To Gina Albino Bacaltos, good morning Jen. No? Tagal-tagal ka hindi nag-ano na. Tagal-tagal ka hindi nakita na naka-view sa akin dito. God bless you. Ingat po kayo dyan sa Benguet. So, he shouldn't have done. Tayong mga anak ng Diyos. Itong passage na ito will encourage us. The righteous shall rejoice when he sees the vengeance. Diba? The righteous shall rejoice, so that the man will say, surely there is a reward from the righteous. Surely he is God who judges in the earth. Yan po sa King James Version. So, when someone else hurt us, when we get the bad end of the deal, diba, minsan ganun ang feeling natin, no? Mayroong mga tao na galit sa atin, hindi ayaw nila tayo, at ang masama pa noon, they want to hurt us. Maybe not physically, but sometimes words. Diba? So the first thing na makita po natin dito, first, we should accept the burden and realize there is the real justice in the world today. To Grace Notarte, dyan po sa Bindoy, Negros Oriental, maayong buntag sa inyo, Dira Grace. And to Brother Ferdinand and to your family, God bless you there. So, we should accept the burden and to realize. Importante palagi pong realization sa buhay na sa bundong ito, walang totoong justice. O baka bang sabi mo, yes, mayroon naman, pastor, mayroon namang justice, of course. We are grateful for what the law is doing. Diba? Sabi nga nila, kaya daw ang symbol ng justice is yung babae na may tabon sa mukha, ano, may piring sa mata, para ang kaniyang judgment is always right because wala siyang makikita, no? But fundamentally, it seems that those who are doing good are being persecuted. Nakikita mo ba yan? Kung pakinggan natin at tingnan mo ang ating paligid, may mga tao na gumagawa ng kabutihan, but they were being persecuted. Sila pa yung chinichismis. Sila pa yung sinisira na gumagawa na nga sila ng kabutihan, di ba? Excuse me. Thank you, Okay. Eh, sinasabi natin, saan ang justice noon? Yung mga tao na gumagawa ng kabutihan sa kapwa, yung mga tao na hindi na nga gumagawa na para makilala sila, pero yun pa ang sinisira, di ba? Alam mo po yun, no? Na-experiencehan natin dito. At ang masama pa, while those who are doing evil are being promoted. Yun ang nakakalungkod doon, di ba? Yung mga tao pa na walang ginagawa sa mundo, ang ginagawa ay magrereklamo, sinisiraan ang isang tao, yun pa ang pinopromote. Yun pa ang kinikilala. Yan. So, we need to accept the reality that in this world, sometimes, or maybe, justice is not prevail. Diba? Sabi nga nila, majority always win. O majority always rule. Diba? But, makita po natin, we should accept the burden of this seemingly inequality na tinatawag. That's the way things are in this world. Ganun po ang mundong ito. Ganun kasama ang mundong ito. Diba? Maybe ikaw, na-experiensyahan mo rin, gumawa ka ng kabutihan, pero ikaw pa ang sinisiraan. But may mga tao dyan na ang ginagawa ay hindi magaganda, and yet they will be the one promoted. Sila pa ang sikat. Wow! But pupunta tayo sa pangalawa po. Not only accept the burden and realize that there is no real justice in the world today, but secondly, what lesson we could learn from verses 10 and 11 of chapter 58 is that we should leave the situation with the Lord. Okay? Ipanubaya natin sa Panginoon. You know what? When someone does something that shouldn't be done,
we immediately want to right the wrong and punish the wrongdoer. Di ba? Ganon? Ha? Retribution na tinatawag. Tama ba yun? Na pag may marong tao nakagawa ng kasalanan, ang gagawin natin talagang bigyan siya ng punishment. At yung mga tao na gumagawa ng hindi kaaya-aya sa kapwa, dapat panagutan nila po yun. No? Ang ibig sabihin natin na we should punish the wrongdoer. Tama naman, di ba? But you know what? We should always be reminded, mga kapatid sa Panginoon, na sabi ng Romans chapter 12 verse 19, but we must live it with God. Kasi sabi niya, vengeance is mine, I will repay it. So ang ibig sabihin dito, na we should leave that to God. We should not put justice in our hands. Yes, kung may gumawa man sa atin ng mga bagay na hindi kaaya-aya at maybe nasaktan ka, the only things we can do is just to pray. Don't mind them. At sasabihin natin, Lord, ikaw na pong bahala sa kanila. Yan. Di ba? Isang bagay po na, alam ko po, naranasan din natin yan. Minsan, ang very easy lang isasalita niya. Minsan, pag tayo ang nasa posisyon, ang hirap din, di ba? Gumagawa ka, hindi tayo makatulog kasi iniisip natin kung paano tayo makaganti. Iniisip natin kung paano natin sila masabihan na ang kanilang ginagawa ay masama. At kung paano sila mapanis, di ba? Paano sila mabigyan ng penalty. Pero the scripture, it says, leave the situation with the Lord. At ang pangtatlo na makita natin that leads to the third word of counsel is, we should wait on the Lord. You know what? Our reward is yet to come. You know what? This world is heaven for the unsaved. Ang mundong ito ay para sa mga taong nangangailangan ng Diyos. They never will experience the joys and blessing in the glory of eternity with the Lord. Yan. Nakakalungkot na mayroon tayong mga kapatid, mayroon tayong mga kaibigan that they will not enjoy the real joys and blessing in glory of eternity with the Lord Jesus Christ. Ba tayong may panampalataya sa Panginoon, tayong pong mga anak ng Panginoon, believers' heaven is yet to come. Sabi nga ng message ng Sunday, heaven is my home. Heaven is a place of unmixed joy. Kaya si Bibot, na-experiencehan niya na ngayon ng heaven, di ba? Yung mga naririnig niya ng mga preaching about heaven, talagang nakikita niya na o na-experiencehan niya na. Hell is a place of undiluted sorrow. Remember that. Dalawang bagay po nito about eternity. Heaven is a place of what? Unmixed joy, while hell is a place of undiluted sorrow. So now, in this world, we have a mixture of sorrow and joy. But we should wait for the reward because the reward is not yet coming. Diba? At makikita po natin yan. You know what? At the times this world appears to lack justice, you need not fret over this. No? Do not worry. Remember, kapatid, this world is not our home. We are just passing through according sa kanta. No? This world is not my home. We're just passing through. Diba? Because only one life so soon to pass. Heaven is a place. Heaven is our home. Yan, kapatid. Huwag tayong mag-invest ng ating lakas sa mundong ito. We should invest for eternity. Because investing our lives for eternity, that is really for the lifetime. So when you are faced with inequality in life, leave your burden with the Lord and wait patiently for Him to resolve the issue.
For God's people, the best is yet to come. Tayong mga anak ng Diyos. Kaya stay put, be faithful, di ba? Keep closer sa Panginoon. Always check your relationship sa Panginoon. Are we really full surrender sa Panginoon? Yan po ang mga tanong na ikaw lang po ang makasagot. Sabi ko nga, huwag ibuhos ang buong lakas sa sanlibutan. Ibuhos mo. Ubusin mo talaga ang iyong lakas sa panampalataya at ang pagpapuri sa ating may kapal, sa ating Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan sa mundong ito. So sana Panginoon, sana mga kapatid, it should be a blessing to all of us that we have Jesus in us. So sa aking mga kaibigan, do you really have relationship sa Panginoon? Pag hindi mo masagot yan, may problema tayo dyan. Because to have relationship sa Panginoon, we're just talking about knowing that you know God. That is very different. Dapat relationship. At anong sabi ng Bible? That we should confess to our mouth that only the Lord Jesus Christ could save us from the wrath and from the hell. So why not repent of our sins and receive Him as your Lord and Savior, friend? Invite Him to come and to realize that in this world, only the Lord Jesus Christ could satisfy us. His grace is enough. Hallelujah. At sa atin naman mga anak ng Diyos, we should strengthen our faith and our relationship sa Panginoon. So sana po sa umagang ito, mayroon tayong mga nakuhang mga insight sa salita ng Panginoon. And I know po, ng bawat isa po sa atin, may mga katungkulan na dapat nating gawin sa Panginoon. Okay, so muli po, ito pong ating morning devotion. Monday to Saturday po ito, alas 8. Insight from His Word. This is your friend, Pastor Rage Chespan ng Northside Baptist Church po dito sa siyudad ng Davao City. If you want to come to Davao City, ingat-ingat po tayo. No? And so to the family Monteclaro, God is your comfort. We will rejoice and be glad in it. Because Bibot is now with His Creator. Nag-i-enjoy siya doon. Okay? So, God bless you. Kita-kita tayo muli sa Lunes. At if you have the heart to others, share this video to others. No? I-share mo para mapost sa iyong wall. Or i-share mo sa ibang mga relatives po natin, o mga kaibigan natin. Para po sila, ma-bless din po sila sa salita ng Panginoon. Okay? So, puntahan po natin ang ating awitin. Hindi ka nagkulang. God bless you. See you. Loves you. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa atin laging
ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, Panginoon, dakila ka tapat sa